Exodus chapter 3, verse number 1 to 11. There usa ka Kristohanon diri sa atong Manindog tapaliog ingon siya, Pastor, lipay kay ko si mong wali, Pastor. Ikaw nga naman, kay joke. Ayaw ng joke inyong dumdumo lang, ha? Dapat ang pulong sa Ginoo. Exodus chapter 3, verse number 1 to 11. Exodus chapter 3, verse 1 to 11. Akong basahon, I'll read it responsibly. I'm going to read it verse 1, you're going to read verse 2, hantod moment sa verse 11. Now, I'm going to start reading. Are you ready? Okay. Ato nindalion ng atong wali kay mo apas pa ko sa akong flight. I'm going to Manila after the service. No, kay aron maka-appeal ko sa board meeting ugma alas 8. So kinahanglan matulog na ko sa Manila. Pray ko ninyo God will protect me o God will use me sa tulo ka conferences nga akong atinan, no, sa Makati, sa Bulacan, and then sa Caloocan nga gamiton ko sa Ginoo, no, sa pagwali sa pulong sa Dios, that God will use me to encourage some pastors, mga missionaries, church members to support sa misyon. No, Exodus chapter 3 verse 1. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the praise of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And Moses said, I will not turn aside and see this great sight, why the boast is not born. He said, here am I. And he said, draw not nigh hither, put off the shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and have heard their cry by reason of the taskmasters, for I know their sorrows. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me. I have also seen the oppression wherewith the Egyptian oppressed them. And Moses said unto God, who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for thy people, O God. Nagbalik sila, Ginoo, bisan ining kahaponon, bisan sa nining kautuhon, Ginoo, maybe gusto sila matulog, but they came back, O God. They came to continue to worship you. Lord, bless your people, O God, as they listen the word. Lord, empower me. Tagay ko, Ginoo, sa gahom, sa pag-deliver sa imong message. Gamita ko, Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, una sa tanan, mga igsoon ko sa Ginoo, atong makita dini nga every Christian is commanded by God to do something. No, kita gisugot sa Ginoo to read the word, His word, to pray every day, and to worship God every Sunday. That's the commandments of our Lord thy God. Ato na mabasa sa Biblia. Now, to share the gospel, to give your tithes, and maybe to do a great work. Doon ay
specific nga gipabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, specifically, o ikaw nasayod nga Ginoo nagsugo nimo niana. But sometimes it is impossible to us when we look to ourselves. Usahay ang sugo sa Dios, dili nato tumanon kay atong gitanaw ang kaugalingon nato. But when we look to our God, everything is possible because our God is a great God and nothing is impossible for Him. The title of my message this afternoon, The Impossible Command from Evil God. This is message number 1. The impossible command from evil God. Ang sugo sa usa ka Dios nga makahimo sa tanan. Now, doon na mga tao nga gisugo sa Dios sa mga imposible mga butang. Ato na makita diri sa pulong sa Ginoo sa Bible. Number 1, the life of Moses. Now, si Moses sa atong gibasa, ato nakita sa gisugo sa Ginoo. Moadto siya sa Egypt, kuhaon niya ang mga Israelites nga naulipon dito, o makigsulti siya ni Pero. O para ni Moses, it is very impossible nga iyang kuhaon ang mga katawan sa Diyos kay dili mo sugot si Pero. Ingon siya sa Ginoo, Lord, who am I? Kinsa ko Ginoo? Mutuo ka na si Pero nako? Mutuo ka ng mga Israelites, mga Hudiyo, nga ako gisugo nimo? Na makita tayo literally the command in Exodus chapter 3 verse 7 and 10. And the Lord said, I have surely seen the affliction of thy people. Nakita sa Ginoo ang kasakitan sa iyang mga katawhan, which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters. Kanang tigsugo niya, tighatag nila buhat, dagrabi kayo. For I know their sorrows, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptian, and to bring them up out of that land unto a good land, and a large unto the land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me. Ang ilang paghiilak na dungog sa Diyos. And I have also seen the oppression wherewith in Egyptian oppressed them. Ang ilang pagdaog-daog sa mga Egyptohanon ngadto kanila nakita sa Ginoo. Now Christian, when somebody oppress you, when somebody persecuted us, nakita na sa Ginoo. Come now therefore, gisugo niya si Moses, ingon siya, come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of the Egypt. Sa ato ka dito sa Egypto, o kuhaa ang ako mga katawhan. Now ito makita sa verse 7. Verse 7. And the Lord, I have surely seen the affliction of the people. Number 1, in verse 7, God saw and heard the affliction of His people. Now, ang Diyos, nagtawag ka nato, ng mga Kristohanon, we are God's people. Because of the Lord Jesus Christ, nahimutang katawan sa Israel. Tungod sa tong faith ni Christ, nahimutang spiritual Jew, kaliwatan ta, nahimutang kabanay sa ni Abraham, nga mao ang katawan sa Diyos. No nakita og nadungog sa Diyos ang pag-antos sa mga Israelinon, God heard the cry when they are persecuted by the Egyptian. God heard when we persecuted. Now, Christian, wala ko masayod sa imong kinabuhi karon. Maybe you are persecuted, you are criticized. Ikaw, gibugal-bugalan ka, gi-criticize ka, gi-persecute ka, tungod sa imong pagkakristohan. Ang Diyos nakakita ni Ana, nakadungog ni Ana. Ang Ginoo concerned siya kanimo in Matthew chapter 5, verse 10 to 12. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. No, blessed, bulahan sila nga gi-persecute sa pagkamataron. Maybe naging simbahan na ka sa Baptist, gibugal-bugalan ka sa imong mga higala, sa imong mga igsuon, gi-persecute ka. Iyon sa pulong sa Ginoo, blessed are they. Amen? Bulahan ka, ayaw ka discourage. In verse 11,
blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall see all manner of evil against you falsely. Now, remember this word, falsely. Dapat kung tungod kay Kristohano na ka, ila kang dudahan nga dautan ka, basta di lang tinuod. Amen? For my sake, some people, they think that we are evil because nabalhin tag relihiyon. Gusto nila ilatang i-prosecute. Maigsoon ko sa Ginoo, bahalag bugal-bugalan ka, basta di lang tinuod. Maabot rang panahon nga ang Ginoo maoy mo laban nimo o ilang makita sa mga tao nga ang ilang gisulti nimo dili tinuod. Now, verse 12, rejoice. Isa man ninyo gi-persecute nagmalipayon. But you need to be malipayon ka. Dapat mag-rejoice ka and be exceeding glad. Nganong malipay ta kung ang mga tao bugal-bugalan ta sa itong mga Kristohanan because great is our reward in heaven. Amen? Every time nga dunay mo bugal-bugal nimo kay Kristohanon ka, yaga-yagaan ka kay Kristohanon ka, you have a reward in heaven. For so, verse 12, for so persecuted thee the prophet which are before you. Ang Diyos nagtagad ka nato, mulaban ka nato, nga mga Kristohanon kung dunay mo daog-daog nato. Maigsoon ko sa Ginoo. Ang Diyos, na atong amahan, wala ta niya pasagdi. Kaya tungod sa imong pagka-Kristohanon, dunay mga tao nga mo persecute nimo. Karang nga tao, delikado siya sa Ginoo. You cannot persecute a faithful Christian without the intervention of our God. Ang Diyos mulaban sa iyang mga kaanakan. Amen? Ako nakita kong mga tao nga grabe mo persecute ko Kristohanon, mga Baptist, grabe. Nakita na ko unsa kapait sa ilang kinabuhi. But I thank God na ang Diyos gamahanan siya. Ug ato ka na makita, now Kristohanon, kung naatay kabikil nga isig ka Kristohanon, magpailob lang ta. Kay ang Diyos maogi mo laban nimo kung magpainubsanon ka. Ang Diyos mo tunglo siya sa mga tao nga mo tunglo ka nato. That's the promise of God. Mutabang siya sa mga tao nga mutabang nato. Mao ka na ang gisaad sa Diyos kang Abraham. Then verse number 8. Verse 8. God wants His people to deliver from spiritual material poverty. Now, to deliver them out of the hand of Egypt. Ang Ginoo di siya gusto nga ulipon sila. Kining mga Israelino dito sa Egypto, they are slave to the Egyptian. Dagmalan sila. Di kanat wala sila ilang kaugalingon nga mga butang. Ang mga Israelino nahimo silang ulipon. Ang Diyos gusto siya nga ma-deliver sila sa pagkaulipon sa kalibutan. Gusto sa Ginoo dili ta maulipon sa kawaladon. O bang mga Kristohanon dili mo simba kay way palit bugas. Diba? O say sa itong mga anak atong bisag asa na to ipaadto kay gusto ta mag-working, bahalag di makasimba, bahalag maunsa diya, basta makahumag eskwela. No, God wants you to deliver from spiritual and material poverty. Gusto sa Ginoo doon na tayo kagawasan. Amen? Aron mahimot ang blessing sa uban, mga Kristohanon. Amo no mga young people, magpasalamat mo sa Ginoo, gitagaan mo pribilehyo nga maka-eskwela mo. Eskwela gyud, pagtuon, dili kay nag-eskwela pa, maguyab-uyab na. Ya Kristohanon, how God can bless you. Kuha ni pastor kanang para ba ma-encourage me. Ma-encourage dili, makadaot na. Concentrate sa imong pag-eskwela. Sa diha nga mag-eskwela nakatrabaho, guys, be honest. Aron maluwas ang imong mga parinti. Makita sila sa atong Ginoo nga tinuod kay unsa ko na lang kung Kristohanon ta. Unya wala tay palit og bugas, itag pamaylo, di ta kabayad. Unya mamista na lang ta kay gusto mo ka og humba. Na unsa? Yang unsa ta i-bless sa Ginoo. Now gusto sa Dios nga mga Kristohanon, unahon nato ang Ginoo because God He promised to bless us. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. What kind of things you want? Money? House? Good works?
kanang maayo nga trabaho. Name it. God can give you kung unahon na to ang Ginoo. So gusto sa Dios nga iyatang i-deliver sa pagkaulipon bisan sa kawaladon. God wants us to have a financial freedom. Only God has the power to deliver you from sin. Kung doon na pa kay bisyo karon, naulipon ka sa bisyo. Kani mga Egyptuanon, giulipon ang mga Israelites. No, naulipon sila. Murang dili sila kahimog pagpangalagad sa Ginoo kay giulipon sila. Unsa maimong nag-ulipon nimo karon? Pastor, naulipon jud ko sa sala. Mao na dili ko maluyag ko sa pag-alagad nimo. God wants you to deliver you. Kung doon na pa kay bisyo, dool sa Diyos. Ask forgiveness to God. Pangayo grasya sa Diyos. Lord, tabangi ko Ginoo nga dili na ko maulipon sa sala. Amen? Usay kitang mga Kristohanon gaw na hunata nga di na to kaya mo biya sa sala. Ang sala mo guba sa imong kinabuhi. Ang sala mo guba sa imong testimonyo. Ang sala mo destroy sa imong pagkatao. God has power to break that bondage. Mayon ka, Lord, I want ka, di na ko magsigarilyo, di na ko mag-inom. Kaya na sa Ginoo. Another thing, o say nag-ulipon nimo poverty, nga di ka musimba, talagsa na ka musimba, kaya nangita ka kwarta, naulipon ka sa kwarta. Kung maybe naa ka sa financial crisis, be humble and ask God to deliver you from poverty or financial crisis. God can deliver you. Basta unahon lang nimong Ginoo, mag-faithful lang sa Ginoo, and work hard and be honest. God will solve your problem. And number 3, verse 9, God seen the cry and the oppression of His people. Kita ang Diyos nga gidaog-daog sila sa mga taga-Ehipto. No? Ang Diyos nagtagad kanato, iyatang giatiman ang atong Kristohanong kinabuhi. Are you glad God knows our name? Kabalo siya pila na nabilin nga buhok nimo. Kabalo ang Ginoo sa imong gibati karon. God knows your heart and He is concerned about you because He loves us so much. Sometimes nagunaw na ka, walay pagtaga ng Ginoo na ako. Who am I? Kinsa man ko. You're wrong. Every Christian is very special in the sight of God. Bisag ons kinsa ta. Every soul is precious in the sight of God. Doon na tayo mga specific nga gisugo sa Diyos sa atong kinabuhi. God has a well for you. Ang kabubuton sa Ginoo nako o kabubuton ni Brother Dante, specific yun, nga unsay iyang buhaton. Dili may magapareho, doon at siguro magkapareho, pero dili tanan. Ang kabubuton sa Ginoo, mga lagat na sa Ginoo tanan, pero dili pasabot nga si Dante sad, o magpastor siya. Maybe, gitawag po ni sa Ginoo, but we cannot be sure. Maybe God is calling you to be a Christian businessman or businesswoman to support the work of God. Amen? Tanan lang po tanan mag-missionaries, kisa may mo-support. Ha? So, doon ay tagaan sa Ginoo mga diri sa church, mga tagaan sa Ginoo mga drivers. Itagaan sa Ginoo mga tao, lain-laing mga profession. Why? Because that's the program of God. Now, letter B. Una, atong makita diri mga igsoon ko sa Ginoo. Una, atong makita diri the command. And then letter B, number 2, the problems of Moses. The problem of Moses, he said, pero meron niya ang problema pagsunod sa Ginoo. Ingon siya, who am I? The Exodus chapter 3 verse 11, and Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh? Problema sa his personality. Una, his personality. Moses said, he did not trust himself. Sa kinsagug ko. Mato ko sa hari. Yung nakasala pag isa dito sa una.
Madunduman niya kung sala, patay ko ani. He knew without God, he's nothing. Now, Christian, God, He never used a man nga nagunahuna ka kaya nimo. Mingon kag, wala ko'y mahimo kung wala ang Ginoo. Moses, he used by God greatly. Grabe ang paggamit ni Moses. Di na to makompare ang kadako sa trabaho ni Moses sa uban ng mga tao nga nagsunod niya. Pero si Moses, sadyang gitawag sa Ginoo, aduna sa personality problem. Pero nagsalig sa Ginoo, if we trust ourselves, we cannot use by God. If you trust God in your giving, God is able to bless us more. Kaya atong paghatag sa itong faith promise offering, dapat magsalig ta sa Ginoo, ayaw tanawa ang imong capability, but tanawa ang mahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Number 2 nga problema ni Moses, the unbelieving heart of God's people. Ingon siya, they will not believe, Lord. In Exodus chapter 4, verse 1 to 5, John Moses answered and said, but behold, they will not believe me. Sa Lord, sugoon ko nimo. Mag-ako silang sultian, magwali ko dito. Lord, they will not believe me. Oh, mga igsoon ko sa Ginoo. Ang iyang problema usa, ang mga katawhan sa Diyos. Yung sila, Lord, gahi na silang makasing-kasing. Hama na itong outline. Wala na? Now, usay kita mga Kristohano na hadlok ta kung mag-soul winning ta kay basig dili mo tuo nato. No, di ba? Nahadlok si Moses, basig dili mo tuo ang mga Israelites niya, ang katawan sa Diyos. Now, sometimes, mahadlok ta mag-sulwining, basig masuko at sulwiningon. Dito ko sa Cebu, doon ay taxi driver. So, ngayon ko pa sa ilo, usay sa Ginoo, kaya di ko makasulwining. Pero sige siya ingon ako, Sir, taga-asa ka, Sir? Sige siya, kuyaw na karong kinabuhi, Sir, no? Nibalik na din sa Cebu ang mga adik-adik. Nung siya, maayon tatong si Duterte pa, kaya nangawala na yung mga adik. Sige sa pagutan, nag-guilty ko. Kay siya na'y nagsugod og sulti about nga makasulwining ko niya. And then, ako siyang gisultihan sa pulong sa Ginoo. Ako siyang gi-encourage to receive the Lord Jesus Christ as our personal Savior. No, usahay, magunaw na sa tao, adi ni mo tuon ako. Mingon na ayaw nag-imbitara, di gyapon na mo adto. Invite people to come to the church. Amen? Because it is the work of the Holy Spirit to convict that person. Kung ila kang gi-reject, it is not you nga ilang reject. It is the Lord Jesus Christ. Amen? And number 3 nga problema ni Moses, dili lang iyang personality, dili lang kaning mga tao nga tanaw niya di mo tuo niya. Like son ko sige no, when God commanded you to preach, to teach, to share the gospel, just share the gospel. Amen? Be bold, baharag di sila mo to. Basta gisugo kasi Ginoo, dili man ang imong trabaho nga mag-convict ka sa tao. No, it is the work of the Holy Spirit. It is not you who saved that person. It is the Lord Jesus Christ. Kita igulat mo sulti and the Holy Spirit mo'y maghumok sila kasing-kasing aron mas-save sila. And then number 3 niya ang problema. Ingon siya, I am not an eloquent. In verse number Exodus 4:10 to 13. And Moses said unto the Lord, Oh my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, not since thou hast spoken unto my servant, but I am slow of speech, I am slow of tongue. Si Moses di kabalo mag-in-English. He's the Lord. Di ko kabalo mag-in-English. No? Di ba doon ay mga Kristiyan, maybe God is calling you to preach. Maybe God is calling you to sing in a choir. Maybe God is calling you nga tudlo kag mga bata. Hinay ra ba kumusulti? God will give you wisdom. He will give you power. Amen? Doon ay akong giduol akong singinan. Brad,
ikaw mag-Bible reading, ha? Wala mo musimba ko. Ikaw ako mag-Bible reading, ha? Ikaw siya, ayaw lang, pastor. Kay inikindog pa lang na ako, pastor, di pala nung ko kasulti. Di tamang pumupugson, ayaw mo nga, kasi ikaw musimba kay Bible reading ko, pastor. Ano yung mga kumamugos? Dapat na mo ipagtuo, pero ang Ginoo magamit ka ninyo. Amen? He's not a good spokesman sa Lord. Di ko maayo mo sulti, oy. Ikatulong ang problema ni Moses, dili siya maayo mo sulti. Mingon ang Ginoo, kinsa may nagbuhat sa baba. Ingon sa, Moses, kinsa nagbuhat sa baba? Di ba ako? Kitudlo sa Ginoo ni Moses nga ang Diyos walay butang nga dili mahimo. Amen? Ang Diyos walay butang nga dili mahimo. Ayaw mo pag-ingon, di man ko magamit sa Ginoo, diri ra gyud ko. Mo simba, mo ra gina. No, God wants